Sabay na itinunggan ni na Marcus at Timothy ang hawak nilang beer. Kasalukuyan silang nasa bagong bukas na nightclub ni na Timothy, ang Heaven's Peak. Imported ang mga alak na isin-serve roon, maski ang mga babaeng nagsasayaw sa entablado, ay iba't iba ang presyo. Ang pinakamababa ay nasa 10,000, habang ang pinakamahal na babayaring babae, ay bumibilang lang naman ng 500,000, o mas higit pa, depende sa magiging usapan ng manager ni na Timothy, at magiging client ng babae. Dahil purong mayayaman, at may masasabing tao sa lipunan, na ginagalawan nila ang mga nagpupunta roon, ay hindi naman question kung bakit ganoon kamamahal ang mga babae roon. Ikaw Marcus, pumili ka na ng ita-take-out mo tonight, treat ko na. Hayaan mo ipapahiram ko sa iyo ang vacant na condominium ko sa May Rojas, panghihimok ni Timothy sa kaibigan. Sumimsem naman kapag daka si Marcus sa alak na hawak. Marahan niyang inilibot ang tingin sa paligid, maingay ang lugar, dahil na rin sa malakas na tugtugin na nagmumula sa malaking stereo. Nakakabuhay din ng dugo ang magagaslo, at makikinang na ilaw na nagmumula sa stage. Maging ang mga babae na nagsasayaw roon, na halos hubad na ay nakakaaliw. Magkagayunman, ay wala si Marcus sa mood, na tumugon sa suhestyon. In short ay walang kaamor-amor sa kanya ang mga babaeng naruroon. Iisa lamang ang nasa isip ni Marcus ng mga sandaling iyon, si Trisha. Bro, bakit natahimik ka riyan? Huwag mong sabihin na mag-iinarte ka ngayon. Look, pare ang daming magagandang chicks na nakakalat. Pangungumbinsi pa rin ni Timothy. I don't know why pare, pero alangan na saad ni Marcus. Pero ano, si Trisha ang nasa isip mo. Wow, bro, bumaligtad na ba ang mundo? Mukhang nalulusaw na iyang matigas mong puso kantiyo pa ni Timothy. Sira ulo. Manahimik ka nga, naiiling na sagot ni Marcus. Ngunit hindi maaalis sa lobby niya at isang matamis na ngiti. Nagtatawa naman si Timothy. Mukhang lumambot na nga ng tuluyan, ang matigas na damdamin ng kaibigan. Kahit hindi mo sabihin, kilalang kilala kita bro, natutuwa naman ako sa wakas. Hindi mo talaga tutuhanin ang binabalak mo, tukoy ni Timothy sa kaibigan. Bigla naman nawala ang ngiti ni Marcus, mataman siyang nag-isip. Bakit mukhang may iniisip ka? Ayaw mo bang tutuhanin na lamang, napakasalan si Trisha? Tanong ni Timothy. Matagal bago hindi nakaimik si Marcus, mataman pa rin niyang pinag-iisipan, ang dapat sabihin sa kaibigan, nagsindi muna siya ng yosi, at marahan na bumuga ng usok. Naiiling siya, ang ipinaalam ni Marcus, ay walang babae sa pupuntahan niya kay Trisha. Pero nasaan siya ngayon? Nasa nightclub, siya ay pinapalibutan ng mga babae. Anuman oras na naisin ni Marcus, maari siyang makipag-make love. Pero wala siyang kagana-kagana sa mga oras na iyon, tingin niya sa lahat ng babae na naroon, ay walang apil sa kanya. Sa mga nakaraang araw, magmula nang matagpuan niya sa may resort ang dalaga, ay hindi na nawala sa isip niya ito. Tumatak din sa isip ni Marcus, ang sexy na katawan ni Trisha, noon sa may pool ng pag-aari nitong resort. Kung saan isang puting one-piece swimsuit ang suot nito. Sa mga sandaling iyon, ay muntik na niyang hindi napigilan ang sarili. Kulang na lang kasi, ay hilahin niya si Trisha, papasok sa isa sa mga guest room ng resort nito. Isa pa, kitang-kita niya na halos, lahat ng kalalakihan na guest ng resort, ay kay Trisha nakatutok ang pansin. Gusto niyang takpan ito ng mga sandaling iyon, pero natitiyak niyang magtataka, at lalo lamang siyang aawayin ni Trisha. Incredible, she became more beautiful, and stunning these past long years. Totoo nga ang kasabihan, na habang tumatagal, ay lalong rumirikit ang kagandahan ng isang babae. Lalo kapag iniiwan ng isang katulad niyang duwag, na magseryoso pagdating sa ngalan ng pag-ibig. Naiiling na lamang si Marcus, sa mga naiisip, baliw na talaga siya. Hindi ko alam Timothy, nagugustuhan ko actually ang nararamdaman ko, especially kapag nagkakalapit kami ni Trisha. Kaso, natigilan si Marcus. Maang naman siyang pinakatitigan ni Timothy. Kaso ano? Naguguluhan na tanong ng kaibigan kay Marcus. Ayaw kong magpatalo sa plano ni Dad.
Gusto kong patunayan, na mali ang pakikialam niya sa buhay ko, na hindi magiging successful ang mga balak ng magaling kong ama. Gigil na bigkas ni Marcus. Ikaw pare desisyon mo iyan. Ano man ang kahihinatnan ng pagpili mo, huwag kang mag-alala, I'm always at your back bro, kami ni Sean. Tugon ng kaibigan. Sa sinabi ni Timothy, ay napayapa ang loob ni Marcus. Let's cheer for that bro, sa ngayon mag-celebrate tayo sa malapit na pagtatapos ng pagiging bachelor mo. Man, ako na lang pala ang may iwan na binata sa grupo. Natatawang anes ni Timothy. Agad itong nilapitan ng dalawang babae. Naiiling na lamang na patuloy sa pag-inom si Marcus. Hinayaan niyang magpakalango sa alak ngayon. Dahil mag-uumpisa siyang mag-focus kay Trisha, upang mapalabas sa ama niya na bukal sa loob niya ang gagawing pagpapakasal. Sa loob-loob niya, sana mapigilan niya ang sariling mahumaling sa ex niyang si Trisha. Ang kailangan lang naman niya, ay anakan ito, at boom. Maibibigay na niya sa ama ang ninanais nitong magkaapo sa kanya. Sa kanya isasakatuparan ang pag-annul sa kasal nila, pagkatapos. Pasado 10:00 na ng gabi, ngunit nanatiling hindi dumarating si Marcus. Hindi na tuloy mapakali si Trisha. Worry na hihinuhan na niyang hindi na uuwi sa kanya ang lalaki. Dapat masaya ka Trisha, dahil hindi dito matutulog ang lalaking iyon. Baka malingat ka, at bumigay ka sa kandanggan niya, paninita ni Trisha sa sarili. Tuluyan na siyang pumasok ng banyo, at naligo. Pagkatapos niyang maligo, ay nagbihis na siya at nagpatuyo ng buhok. Sa tingin ng dalaga, ay baka nakipag-usap na ito sa dad nito. Marami pang sumasagi sa isipan ni Trisha, ngunit hindi na niya napagtuunan ang lahat ng iyon. Dahil tuluyan na siyang iginupo ng antok, ngunit nakakapagtaka, na natiling nakaukit sa balintataw ng dalaga ang anyo ni Marcus. Nanatili pa rin nakahiga si Marcus, sa malambot niyang kama sa kanyang silid. Nang makarinig siya ng sunod-sunod na pagkatakok. Pasado 1:00 na ng madaling araw, siya inihatid ng isa sa mga tao ni Timothy, sa kanilang mansyon. Magkagayunman, ay tuluyan ng bumangon ang binata. May mahalaga siyang aasikasuhin ngayon. Magiging abala siya sa mga susunod na araw. Hello brother. Good morning. Kumusta? Mabuti naman, at pinayagan ka na ni Daddy na bumalik dito. Huwag mong sabihin, oh my God. Papakasalan mo na talaga si Ate Trisha for good. Sunod-sunod na sabi ni Carol. Napakunot nooman, at puno ng pagtataka si Marcus, kung bakit at saan nalaman nito ang tungkol sa bagay na iyon. At saan mo iyan nalaman? Tugon ni Marcus. Dumiretso na siya sa banyo, upang makapaghilamos na rin. Habang si Carol naman, ay binuksan na ng tuluyan ang mga kurtina at bintana. Upang makapasok ang sariwang hangin sa loob ng silid ng kapatid. Ako pa ba Kuya Marcus? Close kami ni Timothy no? Nakikinita kong may lihim din siyang nararamdaman sa akin. Leon nga lang, naiilang lamang iyon dahil magkaibigan kayo, kaya hindi niya ako maliga-ligawan. Naiiling naman si Marcus, asa ka pa kasi Carol, babero iyon. Imposibleng pansinin kanyon, sigaw na pabalik ni Marcus. Ikaw naman kuya, huwag mo naman sirain ang loob ko. Basta makikita mo, magiging kami rin ni Timothy. Nakapout na sabi nito. Bahala ka, binalaan na kita, kaya huwag ka nang umasa ano. Nelang na sabi ni Marcus. Tuluyan na siyang lumabas ng silid, habang si Bea naman ay nakasunod sa kanya. Patuloy pa rin ito sa pagkalikot sa hawak na Android phone. Hanggang sa matigilan, at magulat si Marcus sa ginawang pagtili ng kapatid. Lahat naman ng mga katulong na nakakalat sa mahaba, at maranghiyang pasilyo, ay napatingin sa gawin nila. Hoy, manahimik ka nga, kung makatili ka riyan, site ni Marcus. E paano ba naman kasi kuya? Look darating pala this month si Marky. OMG long time crush ko kaya ito. Nag-uumpisa pa lang siya nakasubaybay na ako. Kinikilig na sabi ni Carol. Bahagya naman nasilip ni Marcus, ang ipinapakitang profile nito sa sariling gadget. Natigilan pa siya, na hindi niya moari, tila may naramdaman siyang kakaiba, habang tinitingnan ang pares nitong mata. Bigla siyang natahimik, at nawalan ng masasabi, kahit panay pa rin ang dada ni Carol sa idol nito.
Tuluyan na silang pumasok sa loob ng dining area, kung saan naroon na nakaupo ang ama ng dalawa. Nasa hapagkainan ang mga masasarap na putahe, na inihanda ng kanilang chief. "Good morning Daddy. How's your sleep?" Bati ni Carol rito. Agad itong humalik sa pisngi ng matanda. Magiliw naman sumagot si Arturo rito, wala itong masasabi sa anak na dalaga, dahil masunurin, at napakaalalahanin nito sa kanya. Habang ang nakatatandang kapatid naman nito, ay kabaliktaran ni Carol. Sa isip ni Arturo, ay katulad ito ng ina nitong Taksil. Agad na umupo si Marcus, sa isa sa mga upuan, na hindi man lamang pinapansin ni binabati ang matanda. Mataman lamang siyang sinusundan ng tingin nito. "So kumusta Marcus? Napapayag mo na ba si Trisha na pakasalan ka?" Tanong ng matandang lalaki. "Hindi ko pa nasasabi sa kanya iyan, pero, I'm really sure na oo ang magiging sagot ni Trisha sa akin." Nasabi ni Marcus. Nag-umpisa na siyang kumuha ng bacon, at cheese para sa sandwich niya. "At paano ka nakakasiguro na papayag siya, gayong wala ka naman ginagawa?" Manghana sabi ni Arturo. "Don't worry Dad, I have a plan." Nakangising sabi ni Marcus. Nailang na lamang, na ipinagpatuloy ni Don Arturo ang pagkain. "Anyway good luck son, sana masungkit mo ang matamis na oo ni Trisha, at para naman pumisan na rito ang daughter-in-law ko, at apo." Walang ano-ano'y nakangiting sabi ng matanda. Naiiling na lamang si Marcus, mukhang mas excited pa ito sa married life niya. "Tingnan natin, kung makakangiti ka pa oras na may kasal kami ng nirerekomendo mong babae." Tusong bulong mula sa isipan ni Marcus. Nakabusangot na nakaupo lamang sa may pool, ng kanilang resort ng mga sandaling iyon si Trisha. Maganda ang klima, hindi gaanong masakit sa balat niya ang dapyo ng hangin, sa hapon na iyon. Lang oras na siyang nakaupo sa may tabi ng pool, habang nakalublob ang dalawang paa niya sa may tubig. Mag-aalas 6 na, abala ang mga tauhan niya, sa pag-aayos ng palamuti sa buong kapaligiran. Ang pagkakaalam na magkakaroon ng engranding okasyon sa resort niya. Isang engagement party, ang magaganap ngayong gabi. Mag-uumpisa bago lumubog ang araw, sa takdang oras. Mapait na napangiti si Trisha, kung hindi lamang nakiusap ang bayaw niyang si Peter, na hiramin ang resort niya, para maging vino sa gaganapin na party, ay mas nanaisin ni Trisha na walang gagamit yun ngayon. Dahilan lang naman, ay ang sobrang pagka-disappoint niya kay Marcus. Paano ba naman kasi, 3 araw na itong hindi nagpakita sa kanya. Sa 3 araw na iyon, ay nagmukmok lamang siya sa private suite niya sa kanyang resort. Kinwestiyon ni Trisha ang sarili, kung bakit ganoon na lang siya kadaling isantabi ng binata. "Ano ba iyan Trisha? Huwag kang ang tanga. Mas lalong di ka dapat mag-assume, sa bagay na malabong mangyari." Pangangaral ni Trisha sa sarili. Obvious naman na ginagamit lamang siya ng binata. Wala sa katulad ni Marcus, ang magpapakaabala sa isang katulad niya. Sino ba siya, para pagukulan ng mahahalagang oras nito? Matamang nakatitig sa malinaw na tubig sa may pool, habang hawak ni Trisha sa kanang palad ang champagne. Maaga pa para maglasing siya, ngunit iyon ang nais niyang gawin. Nanatili pa rin siyang nakaupo, nang maramdaman niyang may isang pares ng binti, ang tumigil sa tabi niya. Hindi na niya pinagkaabalahan na iangat ang mukha, dahil natitiyak niyang si Peter na naman iyon. Kukulitin na naman siya nito, na itigil ang pag-inom. "Trisha, mag-iinom ka na lamang ba dyan?" Biglang imek ni Marcus. Dahilan, kaya upang mabilis na bumaling si Trisha rito. Salubong ang kilay na napatayo ang dalaga. Muntik pa siyang mabuwal, kung hindi lamang siya agad na hinawakan ni Marcus sa siko. "Hoy, ang kapal ng mukha mong magpakita. Tarantado ka, matapos mo akong iwan sa ere, ngayon papakita ka." Lasing na tang ayaw ni Trisha, sa kaharap na lalaki. Natatawa lang naman si Marcus, na tila naaliw pa sa nakitang galit sa anyo ng dalaga. Walang ano-ano'y, bigla na lamang siyang siniil ng halik sa lobby ni Marcus. Tuluyang nahimasmasan si Trisha, dahil imbes na itulak ito'y, kusang yamakap siya sa binata. Sa halik na iyon, ay nawala, na parang bula ang lahat ng hinampo niya rito. Unti-unting nagsituluan ang mga butil ng luha, sa mata ni Trisha, habang nakapikit,
at hinahayaan lamang na magpakasasa sa lobby niya si Marcus. Matagal bago binitiwan ni Marcus ang lobby ng dalaga. "Why are you crying? Ganoon na ba ako kasama sa paningin mo, honey? 3 araw lang hindi ako nagpakita, mismo na ako." Malambing na anas ni Marcus, habang nakatingin pa rin sa lobby ni Trisha. "Lako kasi, single ni Trisha." Isang tampal ang ginawa ni Trisha sa braso ni Marcus. "Anong problema sa akin?" Tatawa-tawang bigkas ng binata, habang panay sa lamang siya. "Lako, napakawalang hiya mo, basta-basta ka na lamang nang iiwan sa ere." Gigil na bulyo ni Trisha. Wala nang pakialam ang dalaga, kahit makaagaw na siya ng pansin sa ibang tao. "Ano ba, Han? Nakakahiya. Pinagtitinginan na tayo ng ibang tao." Pang-aawat ni Marcus sa babae. Tumigil ka, I hate you." Galit pa rin si Trisha. Tangka na siyang maglalakad palayo, ngunit mabilis siyang niyakap sa likuran ni Marcus. "Not so fast, Trisha. Hindi pa tayo tapos mag-usap," anas ni Marcus sa likuran ng tainga niya. "Ano pa bang pag-uusapan natin? Wala na, sa bagay wala namang tayo in the first place, di ba?" Nagdaramdam na sabi ni Trisha. Agad naman siyang pinaharap ni Marcus, mabilis na iniiwas ng dalaga, ang mukha ng tangkang hahawakan siya ni Marcus sa mukha. Ngunit matagumpay pa rin, na naipiling nito ang mukha niya, dahan-dahan siyang pinaharap ng binata. Ngayon titig na titig si Trisha, sa chinitong mga mata ni Marcus. Pakiramdam na tila nanonood ang titig ng binata sa kanya. "Mahal mo talaga ako, ano?" "Oo naman, tanga ka ba? Manhid ka," sagot ni Trisha rito. Agad na iyuko ng dalaga ang ulo, nang makita niyang nginitian siya ng binata. Batid niyang pulang-pula na siya. Nagulat siya, nang bigla na lamang itong lumuhad sa harapan niya, at may inilabas sa bulsa. Natakpan ni Trisha ang bibig, upang hindi kumawala ang singhap, at hikbi niya. "Will you be my wife, Trisha Fuentes? Sana this time umoo ka na." Puno ng pag-aasam na bigkas ni Marcus. "Yes," galit na sagot ni Trisha rito. Agad naman sinuwilyuhan ng halik ni Marcus ang lobby ni Trisha. Nagkislapan ang iba't ibang flash ng camera sa paligid, mula sa mga TV personal, sa media na naka-attend sa pinaka-unexpected, at pinaka-presyosong engagement ngayong taon, ang Fuentes Illustra Engagement Party. Isang sunset theme ang napili ng groom-to-be ni Trisha, na si Marcus, sa Northshan Pamoso Swimming Resort sa Tagaytay, pagmamay-ari na resort ni Trisha. Hindi akalain ni Trisha, na susurpresahin siya ng ganoon ni Marcus, kinuntiyabo pa nito si Peter sa gimmick nito. Lalo pang naantig ang puso ng dalaga, na present rin ang daddy, at mommy ng binata. Maski ang matabil nitong kapatid na si Carol ay naroon din. Isa-isang nilapitan si Marcus ng mga bisita, mga kaalyado ng pamilya nito sa business world, habang si Trisha, ay agad na dinikitan ni Doña Clarice, ina ng binata. Namangha siya sa ginang, napakaganda nito, at sa tingin niya ay napakabata pa nito. Yumidad lamang ng 60s ito. "I'm glad na ikaw ang babaeng nakasilo sa puso ng binata ko. Looking forward to your wedding also, iha. Best wishes for your married life. Sana hindi maging katulad ng pagsasama namin ng ama niya, ang sa inyo, iha." Magtatanong pa sana si Trisha, ngunit naramdaman niya ang muling pag-akbay sa kanya ng fiancé. "Sorry for interrupting, mom, pero need na kami sa stage." Si Marcus, masasalamin ni Trisha sa mukha ng binata, ang kalamigan na ipinukol nito sa sariling ina, matapos nilang talikuran ito. Agad na pinagbuksan ni Marcus, ng pinto ng kanyang kotse si Trisha. "I hope you enjoy my surprise engagement party for you, Han," nasabi ng binata, matapos niyang halikan sa likod ng palad niya si Trisha. "Oo naman, I appreciate it really, thank you sa effort," nangingiting wika ni Trisha. Baka sa anyo ng dalaga, ang labos na kaligayahan, ng mga sandaling iyon. Masuyo naman na hinawakan ni Marcus sa mukha nito. Muli, isang malalim na halik ang pinagsaluhan nila. Habang magkahugpong ang mga labi nila, ay naramdaman ni Trisha ang kamay ng binata sa katawan niya. Nakaramdam man ng pag-iinit, ay minabuti na niyang pigilan ang lalaki. "Marcus, maari ba na saka na tayo magkwan?" pidgol ni Trisha sa binata. Agad niyang iniwas ang pansin sa mukha ng fiancé.
Kitang-kita kasi ni Trisha ang pagnanasa, at tila nabitin ito sa ginawa niyang paglayo. Okay, sige Trisha. As you wish. Good night, nasabi na lamang ni Marcus sa dalaga. Tumango naman si Trisha, agad nang naglakad papasok ng gate. Nanatili naman nakatayo si Marcus roon, napabuntong hininga matapos may kuyam ang mga kamao. Playing hard, Trisha, nakakalukong bigkas ni Marcus. Tuluyan na siyang pumasok sa loob ng kotse, matapos na kumaway ang babae sa kanya, at makapasok sa pinto. Patuloy lamang sa pagmamaneho si Marcus, nang biglang mag-ring ang phone niya. Agad niyang pinindot ang Bluetooth button sa kotse niya, upang kumonekta ang tawag sa speaker ng kotse niya. Hello Marcus, thanks God at sumagot ka rin. Sabi ng marteng boses, mula sa isang babae. Bakit ka napatawag? Tugon ng binata rito. Secretary niya ang kasalukuyang tumatawag sa kanya ngayon. Actually napaka-sexy ng secretary niya. Totoo ba, na ikakasal ka na? At sa ex mo pa na si Trisha? Hindi makapaniwalang saad nito. Yes, walang gana niyang tugon. Ibaba na sana ni Marcus ang tawag, dahil kung ang tungkol lamang sa gaganaping kasal, ang pag-uusapan nila, at wala naman palang problema sa kumpanya, ay walang saysay na pahabain pa niya ang usapan. Ngunit ang gagawin niyang pagputol sa tawag ay natigil, dahil sa sumunod nitong sinabi. You know Mr. Illustra, matagal mo na akong secretary. Hindi naman lingid sa iyo ang pagpapansin ko. I'm willing to jump in your bed, anytime you want. Anas ng babae sa kabilang linya. Upang matahimik siya, at mapangiti. Pwede ba MS Clever, huwag mo akong ipapares, sa mga amoy lupa na kumakama sa iyo, sa tingin mo ba wala akong alam, sa mga ibang activities mo? Naiiling na sabi ni Marcus. May sinasabi pa ang babae, ngunit tuluyan nang ibinaba niya ang tawag. Lalo tuloy na bad shot ang binata, itinoon na lamang ni Marcus ang pansin sa pagmamaneho. Kasalukuyan nasa isang mall sina Marcus, at Trisha ng mga sandaling iyon. Namimili ang dalaga ng isusuot niyang wedding gown, nang bigla na lamang mag-ring ang cellphone ni Marcus. Excuse me for a while, I need to take this call, agad na pasintabi ng binata. Dumiretso na siyang lumabas ng shop. Habang si Trisha, ay naiwan naman, kasama ng may-ari, kung saan si Trisha na pumipili ng gown. Sis, Leon ba ang mapapangasawa mo, Nax? Naman napakagwapo naman. Alam mo ba napanood ko sa livestream noong isang araw, ang wedding proposal niya sa'yo. Viral na nga sa social media, ang video nyo eh. Chika sa kanya nito. Talaga, nanlalaki ang mga matang saad ni Trisha. Bigla siyang natigilan nang may maalala. Akma na sana niyang pipindutin ang numero sa iPhone niya, nang bigla naman iyong tumunog. Nanlalaki ang mga mata ng dalaga, na pinindot ang answer button. Hello darling, yes, I'm sorry, hindi ko nasabi agad, kasi biglaan. Hello, Marky, hello. Tuloy-tuloy na paliwanag ni Trisha, ngunit hindi na sumagot ang kausap niya sa kabilang linya. Tuluyan ibinaba ni Trisha ang hawak na aparato, ngayon pa lang ay nahihirapan na siya. Paano pa kaya, kapag nagkaharap ang dalawa? Pumihit na paarap si Trisha. Ngunit sa pagkagulantang niya, ay nasa likuran niya si Marcus. Andyan ka na palahan, mga salitang lumabas sa bibig ng dalaga. Mataman lang naman siyang tinitigan ng binata. Nag-aalala si Trisha, baka may narinig ito. Lalo tuloy siyang kinakabahan sa pananahimik nito. Hanggang sa tuluyan nangiti si Marcus. Are you done, hon? Nakapili ka na ba ng wedding gown? Papunta pa tayo sa wedding coordinator natin. Mamayang hapon, aasikasuhin na natin ang schedule natin sa church. I want our wedding to be perfect, honey. Matamis nitong ngiti. Of course, honey. Oo, may napili na ako, sagot ng dalaga. Sumabay na si Trisha na naglakad sa binata. Lingid kay Trisha, ay dinag na dinag ni Marcus, ang mga sinabi niya sa kausap sa tawag. Hindi mo ari ni Marcus, kung bakit may pakiramdam siya, na tila naninibugho. Ayaw naman niyang usisayin ang babae, para sa kanya, kung nobyo man ni Trisha ang katawagan, ay wala na siyang pakialam roon. Ang dapat niyang asikasuhin, ay ang pagmamadali ng kasal nila. Anak lang naman ang habol niya sa dalaga, iyon ang nais ng magaling niyang ama. Matapos iyon, ay makakabalik na siya uli sa dati niyang buhay.
Sa ngayon, ay dapat matiyak niyang may seduce niya si Trisha. Tumagal ng 2 linggo ng pagpre-prepare, tuluyan ikinasal sina Marcus at Trisha. Isang engranding kasal ang nangyar, dumating naman mula sa Amerika ang kambal ni Trisha, na si Trixie, at ang mga magulang. Kahit hindi na pag-uusapan, ay ramdam ni na Trisha, at Marcus, na hindi bukal sa loob ng mga ito, ang ginawang pagpapakasal ni Trisha. Ipinagkibot na lamang ng balikat iyon ni Marcus, at least ngayon, mapapadali na ang mga plano niya, nasa reception na sila, at masayang nagsasalo ang lahat, nang bigla na lamang hilahin ni Trixie ang kakambal. Ewan ko ba sa iyo kambal, sa dinami-dami ng mga gwapong nanligaw sa iyo sa Amerika, ay iyan pang si Marcus, talaga ang pinili mong makasama sa habang buhay. You know sis, best wishes na lang sa'yo. Pang-o-okray ni Trixie. Ano ka ba, hindi mo ba nakikita? Mahal na mahal ako ng husband ko, at malaki na ang ipinagbago niya. Saka napanood mo naman ang video, kung saan si Marcus nag-propose right. Pagmamalaki pa ni Trisha, whatever my dear twin. Pero masama ang kutob ko, na nagbabalat kayo lamang iyang asawa mo. Elsewhere, patuloy ni Trixie L, habang matiim ang pagkakatitig kay Marcus, na abala sa pakikipag-usap sa dam-along bisita. Tumigil ka nga, natatawang saway ni Trisha sa kakambal. Sige tatawa-tawa ka, makikita mo. Anyway, may ibabalita pala ako. Pag-iiba nito ng usapan. Ano iyon? Tanong ni Trisha. Ewan niya, ngunit biglang nakadama siya ng kaba sa dibdib. Tungkol lang naman kay Marky, masamang-masama talaga ang loob niyon sa iyo. Akala niya daw, na pag-usapan niyo na, ang bagay na ito, na hindi mo ito itutuloy. Pero mas pinili mo pa rin daw iyang nabuo mong plano. Sis, masama ang loob niya sa'yo, kwento ni Trixie, na agad kumuha ng champagne sa waiter na dumaan. Ganoon ba? Kasi naman, malungkot na honest ni Trisha. Don't worry, natitiyak ko naman na matatanggap din niya ang desisyon mo. Kasi mahal mo naman talaga si Marcus, hayaan mo pagsasabihan ko siya, na dumalaw sa iyo rito next time. Kapag tanggap na niya, may isip naman na siya. Wika ni Trisha, tinapik-tapik pa nito ang balikat niya, tuluyan nang naglakad ito, palapit sa asawa nitong si Peter, nagsayaw na ito pagkatapos. Masaya naman pinagmasdan ni Trisha ang kakambal, at si Peter. Hiling niya'y, maging katulad ng pagsasama ng mga ito, ang sa kanila ni Marcus. Mas mapapanatag pa ng tuluyan ang loob niya, kung mapapatawad na siya, ng isa sa pinakamahalagang tao sa buhay niya, si Marky. At dito na po nagtatapos, ang 3 kabanata ng ating kwento, at sanay muli niyo po akong samahan, sa mga susunod pang kabanata.